Hindi, matanong ko lang pala, kaugnay ito, Senator Risa Ontiveros, totoo bang meron kayong insertion na 750 million sa inyong sa budget nitong taon na to? Hindi ako makapaniwala eh. Kambatsero, hindi ako makapaniwala na may flood control insertion si Senator Risa Ontiveros hanggang ngayon. Hindi ako makapaniwala kasi kahit na sinabi ko na sa iyo, kumbatsero. Kahit ako pa nagsabi. Parang mas gusto kong masakit naman 'yan, kumbatsero. O sige, naniniwala na. Ayoko nasasaktan ka. Hindi kaya po hindi ako makapaniwala sapagkat si Senator Risa Ontiveros ay bumoto ng against doon sa BICAM report. Di ba, may ratification ng Senado. Yung pagkatapos ng BICAM report, ibabalik sa Senado at pagbobotohan, iraratify. Dalawa silang hindi bumoto eh. So mga kapolitika, inyo pong napanood itong si Katunying dito sa programa niya sa DZRH patungkol dito sa usap-usapan ngayon dito sa social media, itong budget insertion di umano ni Risa Ontiveros na nagkakahalaga ng 3 billion. Okay, so hindi pa ito kumpirmado at wala pa tayong naririnig sa side ni Risa. At sa tingin ko ito ay dapat niyang sagutin bakit nagkaroon ng flood control insertion itong si Risa Ontiveros. So itong si Katunying ay hindi ko nagustuhan recently yung kanyang pronouncement dito kasi maugong nga yung panawagan na mag-resign na itong si Bongbong Marcos. Pero ang sabi ni Katunying na against siya dito sa pagpapatalsik kay Marcos dahil ayaw niya maging presidente itong si Sara, kasi ang sabi niya ay baka matulad lang din daw ito kay Cory Aquino. Well, napakalayo naman ng analysis nitong si Katunying dahil si Sara is naging mayor naman ito ng Davao at wala namang naging problema ang mga tao doon. And in fact, nung siya nga ang naging mayor ng Davao City ay malaki ang accomplishment ni Sara doon. So isa na nga dito yung nabayaran yung utang ng Davao City dahil nagkautang yung syudad dahil nagkaroon ng Davao bombing, diba, doon sa airport. So medyo bumaba yung ekonomiya ng lungsod kung kaya kinakailangan na mangutang ng Davao. So nung after ng time ni former President Duterte, kasi si former President Duterte yung naging mayor doon and then pinalitan siya ni Sara Duterte, diba? So during the time of Sara is nabayaran yung utang na 1 billion plus yung insurgency. So napulbos talaga during the time ni Sara doon sa mga mountainous na areas ng Davao. So yun ang isa sa pinakamalaking accomplishment ni Sara during her term as mayor ng Davao. So hindi ko nagustuhan yung pronouncement niya noon, pero dito may point itong si Katunying na dapat ipaliwanag ni Risa Ontiveros itong kanyang budget insertion sa flood control, kasi itong si Risa isa talaga ito sa mga pumuputak, isa sa mga maingay pagdating sa impeachment kay Sara. Gusto niyang paimbestigahan ang mga Duterte. Ayaw niya na i-house arrest itong si former President Duterte. Against siya sa mga pulisiya talaga ng previous administration. So masasabi natin na ever since birth itong si Risa Ontiveros ay isang anti-Duterte ito. So ngayon ay paano niya maipapaliwanag itong bilyon-bilyong insertion di umano na kini-question ng publiko at iniuugnay dito sa kanyang pangalan. Okay? Kasi malakas ito magsabi ng transparency and accountability, and here comes siya na naman ngayon ang nadadawit dito sa talamak na korupsyon.